Ang namumuno sa grupong ito ay ang Fear Demon, na si So-Doan. Siya ay isang kilalang bounty hunter na nasa pagitan ng opisyal at hindi opisyal na mundo. Pagkatapos ng insidente kanina, mabilis na umalis ang apat sa kanila mula sa Inn, Zeo Hong Inn. Ngunit nasundan pa rin sila ng mga tao mula sa Heavenly Demon Cult. Noong una, nais ni Jo Chun-rock na magpadala ng isang team para tugisin sila, ngunit sa pagkakataong ito, si Jong Realte mismo ang gustong humawak nito. Nangangahulugan ito na mataas ang tingin niya sa binatang kabataan na tumalo kay San Genkei, hindi ito pangkaraniwan. Hindi na itago ni Jo Chun-rock ang kanyang pagkagulat, ngunit sa huli, sumunod na lamang siya sa utos ni Jong Realte. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Jong Realte sa malaking screen sa harap niya, saka pinindot ang berdeng button sa control panel. Lumitaw sa screen ang mukha ng isang lalaking nakasalamin na mukhang isang monghe, priest, monk. Oh, matagal na tayong hindi nagkita, Commander ng District 32, Jo Chun-rock. Ano ang kailangan ninyo sa pagkakataong ito mula sa aming Greenwood Corporation? Samantala, si So-Doan ay isinakay na ang kanyang mga kasama sa spaceship at tumakas na. Kung mananatili pa sila roon ng mas matagal, tiyak na mapupuksa sila ng Heavenly Demon Cult. Ang salarin na nagsimula ng problema, ang lalaking naging bato, petrified guy, si Chonma, ay nagpapakita ng inosenteng anyo habang naghihintay kumain ng hotdog. Parehong tinititigan siya ni So-Doan at Robert. Alam na nila mula pa noong una silang magkita sa Earth na hindi siya ordinaryo, ngunit ang ginawa niya kanina ay talagang nakakatakot. Si San Genkei at ang mga miyembro ng Red Wolves ay pawang mga A-rank fighters, ngunit ang gutom na multo, na iyon, si Chonma, ay isang sampal lang ang kailangan para patumbahin silang lahat. Pinapakalma ni So-Doan ang sarili, iniisip na marahil A-rank nga sina San Genkei, pero sila ang pinakamahina sa A-rank. Kung lalaban siya ng maayos, maaari rin siyang manalo. Ngunit ang katotohanan ay, ang petrified fighter, si Chonma, na nahukay nila ay parang pumapatay lang ng langaw nang talunin niya ang Red Wolves. Ito ang nagudyok kay So-Doan na alamin ang tunay niyang pagkatao ngayon. Lumapit siya ng may determinasyon sa hapagkainan, hamampas ng dalawang kamay sa mesa. Magsalita ka, sumagot din ang lalaki, Chonma, ng masamang tingin, malinaw na walang balak makipagkompromiso. Pagkain muna. Hindi. Magsalita ka muna. Umupo si So-Doan sa silya sa tapat. Anong pangalan mo? Nang makitang tensyonado ang dalawa, sinubukang pumagitna ni Robert para pakalmayan ang sitwasyon, ngunit walang epekto ang kanyang mga salita. Sa isang banda, si So-Doan ay mapilit na malaman ang pagkatao ng kaharap, sa kabilang banda, ang petrified guy, si Chonma, ay gutom na gutom. Dumating si Sancha dala ang isang tray ng mababangong hotdog, at determinado si So-Doan na hindi siya bibigyan kahit isa hanggat hindi niya sinasabi ang gusto niyang malaman. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, ano ang pangalan mo? Chonma, inis na sagot ng kaharap. Kung gayon, ano ang pagkatao mo dati? Yung tipong, ano ang trabaho mo noon? Tumahimik sandali si Chonma, pagkatapos ay sinabi ang dalawang salita, Heavenly Demon. Maya-maya, dinagdagan niya, Great Heavenly Demon. Nanlaki ang mga mata ni So-Doan. Inakala niyang nababaliw na si Chonma o may problema sa pagkaing ibinigay nila kaya niya nasasabi ang mga aroganteng salitang iyon. Ngunit bago pa niya malanawan ang bagay na ito, biglang tumunog ang pulang alarma sa kanilang spaceship. Agad na umupo si Sancha sa control room. Natuklasan niyang may tuma-target sa kanilang barko, at napakalapit na nila. Sa sitwasyong ito, ang naiisip lang ni So-Doan ay ang Heavenly Demon Cult. Tutal, kalalampaso lang ni Chonma sa Red Wolves, tiyak na hindi sila hahayaan ng mga ito. Ngunit matapos makita ang watawat ng kalaban, umiling si Sancha. Hindi ito ang Heavenly Demon Cult. Ito ay Greenwood. Nagpadala ang Greenwood ng maraming malalaking battleship para tugisin ang maliit na barko ng team ni So-Doan. At ang namumuno ay ang monghe,
Priest Monk, na nakausap ni Jong Rilta kanina. Siya ang Division Commander ng 72nd Fortress Galaxy Division ng Greenwood, may palayaw na Black Tiger of the Crescent Moon, tunay na pangalan ay Kim Sang-bum. Mukhang nagulat si So Do-won nang makitang napakaraming dala ng kalaban. Hindi niya alam kung ano ang intensyon nila, inakala lang niyang mga pirata sila na nandito para nakawin ang barko nila. Bagaman itinuro ni Robert ang katotohanang sila ay napakahirap, hindi ito mahalaga kay So Do-won. Wala siyang pakialam kung sino ang kalaban, kung hahadlang sila sa kanya, kailangan lang lumabas at bugbugin sila. Hindi ganoon kasimple iyan, sabi ni Sancho matapos suriing mabuti ang kalaban. Kabilang sila sa Galaxy Division ng 72nd Fortress Greenwood. At mukhang ang buong regiment nila ang ipinadala rito. Kung babanggitin ang Galaxy Division ng Greenwood, may kaunting ideya si So Do-won. Hindi bababasa, naaalala niya ang kanilang division commander na si Kim. At ang mahalaga, kung ang kalaban ay si Kim Sang-bum, alam ni So Do-won na wala siyang laban dito. Si Robert ang pinaka-praktikal sa grupo, kaya naramdaman niyang sa mga ganitong pagkakataon, mas mabuting sumuko na lang para manatiling buhay. Ngunit sa kasamaang palad, si So Do-won ay isang matigas ang ulo na hindi kailanman sumusuko. At sa kanilang 3 miyembrong team, siya ang leader. Sige, sundin ninyo ang utos ko ngayon. Una, magpapaputok sila ng EMP. Ako na ang bahala dyan. Sasakay sila sa barko natin ng may kumpletong armas. Ako na rin ang bahala. Hahayaan natin silang mag-imbestiga sa barko at isasakripisyo natin ang mga hindi kinakailangang bagay para makaligtas, kung gugustuhin nila. Pagkatapos makinig ni Robert, medyo nalito siya. Ang utos ni So Do-won ay tila napakaastig, ngunit sa madaling salita, pagsuko pa rin iyon. Manahimik ka at gawin mo na lang ang sinabi ko. Hiyaw ni So Do-won na napahiya. Pagkatapos, lumapit pa siya para pakalmayan si Chonma, ngunit ang petrified guy, na ito ay walang pakialam dahil abala siya sa paghanga sa mga battleship ng kalaban. Tutal, galing siya sa nakalipas na 2,000 taon, ang mga nangyayari sa harap niya ay lampas sa kanyang pangunawa, kaya hindi katakatakang gusto niyang tingnan ng mas mabuti. Kalmado si So Do-won dahil ang tamaan ng EMP ay magpapaugalang ng bahagya sa barko. Ang mga batas sa kalawakan ay hindi pinapayagan ang mga tao na gumamit ng armas sa mga barko, kaya naniniwala siyang hindi maaaring sirain ni Kim Sang-bum ang kanilang spaceship. Ngunit agad ding nagulat si Sancho ng masamang balita. Lintik, iyon ay isang photon cannon. Isang photon cannon para sirain ang mga barko. Sinusubukan nilang patayin tayo. Nang marinig ang dalawang salitang, photon cannon, doon lang nagbago ang kulay ng mukha ni So Do-won. Sa panig ng barko ng Greenwood, pinapayuhan din ng mga tauhan ni Kim Sang-bum na itigil ang paggamit ng photon cannon dahil ito ay paglabag sa mga alituntunin ng kalawakan at maaaring magdulot sa kanila ng problema. Sa halip, iminungkahi niyang hulihin na lang ng buhay ang grupo ni So Do-won at lihim na patayin sila. Ngunit nanindigan si Kim Sang-bum sa kanyang desisyon dahil mayroon siyang masamang kutob matapos mapalapit sa spaceship ng grupo ni So Do-won. Ito ang nagudyok sa kanya na ubusin sila ng mabilis, pagkatapos ay gawing komplikado ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisi sa kanilang kliyente, ang Heavenly Demon Cult, at pagkatapos ay makaalis sa gulo. Ang grupo ni So Do-won ay nag-aalala na parang nasa nagbabagang uling. Gusto niyang i-warp, teleport, ang barko para maiwasan ang kanyan, ngunit sa kasamaang palad, napapalibutan na sila. Ang mga shield ng barko ay hindi gumagana, o mas tamang sabihin, wala na. Hindi nagtagal, ibinenta na nila ito dahil sa kakulangan ng panggastos. Ang mga opsyon ng team ni So Do-won ay nasa 0. Samantala, ang photon cannon ng barko ng Greenwood ay puno na ng enerhiya at handa ng magpaputok. Paputukin, utos ni Kim Sang-bum. Agad na isang malakas na enerhiya mula sa pangunahing barko sa kabilang panig ang pinakawalan, diretso patungo sa kanilang maliit na barko. Ang tatlo sa grupo ni So Do-won ay may kanya-kanyang ekspresyon,
ngunit lahat sila ay nasa sukdulang pagkapanik. Tanging si Chonma lamang ang tila hindi pa naiintindihan kung ano ang nangyayari. Isang malaking pagsabog ang naganap sa kalawakan. Pinanood ni Kim Sang-bum ang buong pangyayari ng mabuti, na para bang pinagmamasdan ang isang obra maestra. At ang labis niyang ikinagulat ay, matapos hamupa ang usok at apoy, ang maliit na barko ay naroon pa rin, nakatayo ng matatag. Siyempre, hindi ito isang himala. May isang taong lumitaw at pinigilan ang pag-atake ng kanyan. Ito ang 8-foot war demon, si Elena. Si Chonma, Robert, at So-doan ay halos idikit ang kanilang mga mukha sa salamin para makita ng malinaw si Elena. Lumitaw siya na parang isang diyosa. At dahil sa paggamit ng isang terrain-level shield, napigilan ni Elena ang pag-atake mula sa battleship ng Greenwood. Nagulat ang tauhan ni Kim Sang-bum na kaya nilang lampasan ang shield na ito kung ima-maximize nila ang output ng photon cannon. Dapat po ba nating kargahan muli ng enerhiya ang kanyan? Sa tingin mo ba sinusubukan nating magsimula ng isang digmaan sa kalawakan para lang pumatay ng isang ipis? Hindi siya ganoon kadaling patayin. I activate ang instant teleportation. Pinili ni Kim Sang-bum na umatras, na nagpapatunay na ang bagong dating ay hindi basta-basta. At totoo nga. Si Elena ay tinaguri ang isang halimaw dahil siya ay isang S-rank bounty hunter na may nakakakilabot na lakas. Si Elena ay napakahirap hulaan kaya't maging ang mga pinuno ng mga kulto ay umiiwas sa kanya. Lalo itong nagpalito kay Robert kung bakit ang isang tulad niya ay lilito dito at ililigtas pa sila. Si Kim Sang-bum ay agad na nag-teleport sa harap ni Elena. Kabaligtaran sa kanyang anyong mamamatay tao kanina. Nang makaharap niya si Elena, nagpakita si Kim Sang-bum ng labis na kasayahan. Matagal na tayong hindi nagkita, Ate Elena. Siguradong hindi mo pa ako nakakalimutan, di ba? Ako ang iyong ika-55 na nakababatang kapatid, si Kim Sang-bum. Binati kita noong kaarawan ni Mama 2 taon na ang nakalipas. Umalis ka, malamig na sagot ni Elena. Ang dalawang salitang ito ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Kim Sang-bum. Ngunit nanatili pa rin siyang nakatayo roon, matigas ang ulo, at muling ipinakilala ang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang kapatid ni Elena, kundi bilang Division Commander ng Galaxy Division ng 72nd Fortress ng Greenwood. Ang pagpapaalis sa kanya ni Elena ay katumbas ng pagpapaalis sa buong Greenwood Corporation, at hindi niya iyon matatanggap. Habang nagsasalita si Kim Sang-bum, lalo siyang nakakainis. Isang pulang liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Elena. Kahit si Robert na nasa malayo ay napagtantong malapit na silang magbakbakan. Ngunit pakiramdam ni So-doan ay hindi ito mangyayari. Kahit pa ang Greenwood iyon, ang pakikipag-away sa 8-foot war demon na si Elena ay hindi madali. Mahirap na siyang harapin, at kung mamalasin sila, baka sumulpot pa ang kanyang inang Leona, mula sa likuran. Inang Leona, niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Robert. Hindi na nagpaliwanag si So-doan dahil abala siya sa panunood. Nang makitang galit na ang kanyang ate, sumuko na si Kim Sang-bum. Tutal, isa lamang itong maliit na kontrata, at alam niyang hindi niya kayang talunin si Elena. Gayunpaman, gusto pa rin niyang malaman kung bakit siya lumitaw at iniligtas ang team ni So-doan. Sila ba ang target mo? Kung pareho tayo ng target, aatras na kami. Umalis ka, ulit ni Elena, pagkatapos ay tumalikod. Ang kilos na ito ay halos katumbas na ng sagot na inaasahan ni Kim Sang-bum, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit lumitaw si Elena dito para lamang sa mababang antas na grupo ng bounty hunter na iyon. Ilabas mo yan dito. Kung hindi, mamamatay tayong lahat, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tumagos sa loob ng spaceship ni So-doan. Nagpanik si Robert nang makitang maging ang 8-foot war demon ay gustong pumunta sa kanilang barko para magnakaw. Ngunit ang problema, wala naman silang anumang mananakaw. Noong una, inakala pa niyang may lihim na tinatagong mahalagang bagay si So-doan.
Ngunit sa sandaling iyon, ang tingin ni So-dowan ay ganap na nakatuon kay Chonma na nakatayo sa tabi. Kilala mo ba ang babaeng iyon? O nakalaban mo na ba siya dati? O kaya, nakipag-date ka tapos iniwan mo siya? Tanong ni So-dowan. Si Chonma, na walang dahilan na napagbintangan, ay halatang hindi masaya. Hindi siya nandito para sa akin. Pagkasabi nito, tumingin siya sa isang bahagi ng kalawakan. Marahil ay dahil sa batang iyon. Sabay na tumingin sina So-dowan at Robert sa direksyong tinitingnan ni Chonma, ngunit wala silang makita. Nang akalain nilang si Chonma ay naghahalucinate dahil sa hotdog, mula sa gitna ng bulwagan ng barko, isang batang babae ang unti-unting lumitaw. Ang eksenang ito ay talagang parang pelikula, na nagpatulala kina So-dowan at Robert sa pagkagulat. Dito, tanging si Chonma ang nakapansin na ang batang babae ay sumusunod na sa kanila mula pa sa Zeo Hong-in. Dahil hindi siya nag-e-exist sa anumang anyo, hindi siya pisikal, binalewala niya ito. Ngunit ngayon, mukhang ang teknik ng pagtatago ng kalaban ay medyo advanced, dahil maging ang hininga ay kayang itago. Hindi iyan teknik ng pagtatago, laging nagsasalita si Sancha para itama sa mga mahahalagang sandali. Nakasuot siya ng invisibility ring. Quantum technology iyan, napakamahal niyan. Walang pakialam si So-dowan sa mga bagay na ito. Ang paglitaw ng isang hindi kilalang babae sa kanilang barko, na naging dahilan para targetan sila ng Greenwood at ni Elena, ay talagang nakakainis na sa kanya. Nagpakilala ang babae, ang pangalan niya ay Jong-hoan. Sinong may pakialam sa pangalan mo? Ha? Ikaw ba ang hinahabol nila? Ikaw ba ang target? Patuloy na sigaw ni So-dowan. Marahil, hanggat buhay ako, hindi sila titigil, sagot ni Jong-hoan. Si So-dowan, na gusto pang magpatuloy sa pagwawala, ay naunahan naman ni Robert sa pagsigaw. Hoan, sinabi mong ikaw si Jong-hoan. Kilala mo siya? Nagtatakang tanong ni So-dowan. Paano ko hindi makikilala? Siya ang lead singer ng Prom Ethan, sagot ni Robert. Halos mawalan ng kontrol si Robert. Tama nga, si Jong-hoan ay isang galaxy idol. Siya ang lead vocalist ng grupo na gumawa ng hit song na Dynamite. Sa tuwing pinapatugtog ni Robert ang kantang iyon, napapasayaw din si So-dowan, kahit hindi niya alam kung sino ang kumanta. Sa kabaligtaran, si Robert ay isang diehard fan ni Jong-hoan. Alam niya ang lahat mula sa tangkad, timbang, blood type, mga gusto, at allergies ng dalaga. Ngunit hindi iyon ang punto. Ang punto ay si Elena na galit na hinihingi si Jong-hoan. Binigyan niya ang grupo ni So-dowan ng 10 minuto. Kung hindi nila ibibigay si Jong-hoan, lahat sila ay mamamatay ng magkakasama. Mukhang nahihirapan si Robert. Gusto niyang malaman kung bakit tinutugis si Jong-hoan, ngunit si So-dowan, bilang leader, ay walang pakialam doon. Dahil si Jong-hoan ay isang hindi inaasahang bisita lamang na walang kinalaman sa kanila. Siyempre, hindi niya alam na si Kim Sang-bum ay dumating dahil kay Chonma. Kaya inakala niyang ang pagdating ni Jong-hoan ang dahilan kung bakit sila tina-target ng Greenwood at ni Elena. Paano niya malulunok ang galit na ito? Kaya kahit pa si Jong-hoan ay isang cosmic idol, kailangan pa rin niyang paalisin ito sa barko. Sa mas bastos na salita, palayasin ito. Nang makita ang kaawa-awang anyo ni Jong-hoan, sa totoo lang, hindi rin komportable si So-dowan. Ngunit pakiramdam niya, ang kapalaran ng batang babaeng ito ay hindi na mababago, habang ang kanila ay maaari pa. Dahil kung hindi nila ibibigay ang tao, papatayin lang sila ni Elena. Lumabas si Jong-hoan patungo sa pintuan ng spaceship na tila wala sa sarili. Ngunit tamang-tama nang babukas na ang pinto, lumitaw si Chonma sa tabi niya. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Nagulat si Jong-hoan, at ganoon din sina So-dowan at Robert. Tanjay na, kailan pa siya lumabas doon? Nagpanik si So-dowan, gustong isara ang pinto para pigilan ang baliw na ito, ngunit bumukas na ang pinto, hindi na ito naisara pa ni Sancha sa tamang oras.
Si Chonma at Jonghoan ay lumabas na sa kalawakan. Bukod pa sa kung gaano ka-hostile ang kapaligiran doon, si Elena ay isa ring napakalakas na nilalang. Pakiramdam ni So-dowan, kung makikipag-away si Chonma sa kanya, tapos na rin silang lahat. Ang kamay ni Chonma ay nanatiling nakapatong sa balikat ni Jonghoan para pakalmayan ito. Kahit hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan ng taong ito, kailangan pa rin niyang magpaalala. Salamat, pero, napakalakas talaga nila. Kailangan mong mag-ingat. Hindi pa man natatapos ni Chonma marinig ang buong pangungusap, namula na ang kanyang mga mata. Hindi na siya makahinga. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng barko, sa gitna ng pagkagulat ni Jonghoan. Ano? Huwag mong sabihing wala kang shield. Sigaw ni Jonghoan sa isip. Nang makita ang eksenang si Chonma ay naglalaro sa kamatayan sa kalawakan, sina Kim Sang-bum, Elena, at Jonghoan ay labis na nagulat. Habang si So-dowan naman sa loob ng barko ay sumisigaw na lamang ng malakas sa pagka-frustrate. -300°C dyan sa labas. At ang pressure ay sapat na para sunugin ang internal organs mo sa loob ng 10 segundo. Bakit ka lumabas ng walang shield, ha? Tanga. Nagpupumigla si Chonma sa kalawakan, ang kanyang katawan ay halos madurog na sa pressure. Ang kanyang mga mata ay parang lalabas na. Mabilis na lumabas si So-dowan sa kalawakan at hinablot si Chonma, saka inactivate ang nano-shield. Ngunit sa mga sandaling iyon, nawalan na ng malay si Chonma. Habang si So-dowan ay nagpapanik at walang tigil na tinatapik ang pisngi ni Chonma, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Nagkatitigan ang 4 na mata. Ang atmosfera na mula sa pagkapanik ay biglang naging awkward. Agad na binitiwan ni So-dowan si Chonma. Ha, buhay ka. Akala ko patay ka na, lintik ka. Kabaligtaran sa pag-aalala ni So-dowan, ang taong kagagaling lang sa bingit ng kamatayan tulad ni Chonma ay tila napakakalmado. Nag-aalala ka ng walang dahilan. Ako ay isang transcendente na nilalang ng langit at lupa. Walang anumang bagay sa mundong ito ang maaaring magbanta sa aking buhay. Tiningnan siya ni So-dowan ng may pagdududa. Bagaman ang mga sinabi ni Chonma ay parang napakatatag, tila hindi ito konektado sa itsura niyang parang nalulunod kanina lang. Sa loob ng spaceship ng team ni So-dowan, nakahinga na rin ng maluwag si Robert, walang tigil na nagpapasalamat sa langit at lupa dahil nakaabot si So-dowan sa tamang oras. Tanging si Sancha lamang ang nakakita ng malinaw sa nangyari kanina. Sa totoo lang, huli na si So-dowan dahil kahit ang pinakamagaling na master ay hindi makakatagal ng 1 minuto sa kalawakan ng walang shield. Ngunit iba si Chonma. Ang oras na itinagal niya kanina ay umabot ng 6 na minuto at 13 segundo. Ang mahalaga, ang kanyang mga internal organs ay normal pa rin. Bagaman ang tibay ni Chonma ay hindi walang hanggan, ang katotohanan ay, ang petrified guy, na ito na nabuhay mula pa noong 2,000 taon na ang nakalipas ay lumampas na sa lahat ng limitasyon ng mga tao sa kasalukuyan. Dinala nilang dalawa si Jonghoan sa harap ni Elena. Ito ang unang pagkakataon na nakalapit ng ganito si So-dowan sa 8-foot war demon. Palagi niyang naririnig na si Elena ay isang baliw na mandirigma, ngunit nang makalapit, naramdaman niyang ang aura nito ay talagang hindi biro. Lalo na, mula nang lumitaw dito si Kim Sang-bum ng Greenwood, mas lalong naging tensyonado ang paligid. Sinabihan ni So-dowan si Chonma na manatili lang at huwag gumawa ng gulo, siya na ang haharap sa sitwasyon. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at lumapit sa dalawang tao, Elena at Kim Sang-bum. Hoy, ikinagagalak ko kayong makilala. Walang masamang nangyari, tama. Ayos lang ba kayong dalawa? Marami na akong narinig tungkol sa inyo, pero ang makita kayo ng personal na ganito ay talagang napakaganda. Kilala niyo rin ako, di ba? Ako si So-dowan, ang Fire Demon, leader ng Team SDIN. Akala mo kung paano haharapin, yun pala ay kakanta lang ng papuri. Tama lang naman, dahil nasa dehado silang posisyon. Sina Elena at Kim Sang-bum ay tila walang pakialam kay So-dowan.
Kung ako ang nasa kalagayan niya, gugustuhin ko na lang magtago sa kahihiyan. Sa panig ni Jong-hoon, hindi niya namalayang napahawak siya sa kamay ni Chonma dahil sa tensyon. Sa kanyang magandang mukha ay kitang-kita ang pagkalito. Si Chonma, bagaman sinaunang tao, ay hindi tanga, kaya nagsalita siya para pakalmayan ito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Pero yung babaeng iyon, hindi siya isang babae. Malinaw na tinutukoy niya si Elena. Ikinwento ni Jong-hoon ang tungkol sa kanya nang nanginginig ang boses. Isa siyang multo, isang war demon. Mula pa noong bata siya, nilaibat na niya ang mundo para maghanap ng kalaban. Sa kasalukuyan, wala pang nakaligtas matapos siyang labanan. Ayon kay Jong-hoon, nagtayo pa si Elena ng isang spaceship para lamang gawing arena at maglibot para maghanap ng mga taong lalaban sa kanya. Mukhang nakakatakot pakinggan, ngunit sa mata ni Chonma, si Elena ay isa lamang kahanga-hangang bata, isang kabataan na inialay ang buong puso at kaluluwa sa pagsasanay ng martial arts, at isa ring pambihirang talento. Sa panig naman ni So-doon, pinanatili niya ang pagpapanggap na walang alam, gustong makipag-usap ng mapayapa sa dalawa, Elena at Kim Sang-bum. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang talumpati nang biglang iwinasiwas ni Elena ang kanyang espada. Makipag-usap ka sa espada ko. Isang pagwasiwas ng espada na tila walang kahirap-hirap, ngunit sa katotohanan ay lumikha ng nakakakilabot na epekto. Kakaiba kung ang matamaan nito ay hindi maputol sa dalawa. Ngunit nagawa itong iwasan ni So-doon. Kahit pa nahirapan, matapos makalapag ng ligtas, sumigaw siya. Anong ginagawa mo? Sabi ko mag-usap tayo, di ba? Bakit ka biglang gumagamit ng armas? Si Kim Sang-bum sa isang tabi ay tahimik na nagmamasid. Ito rin ang unang pagkakataon niyang makaharap ang fire demon na si So-doon, at sa isang galaw lamang na ito, makikita na hindi gaanong masama ang lakas niya. Bagaman hindi ginamit ni Elena ang buong lakas sa atake kanina, hindi rin ito isang madaling iwasan. Gayunpaman, ang maiwasan ito ay hindi rin isang magandang bagay, dahil ang kalaban niya ay isang baliw na alakdan, habang lalo mong ginagalit, lalong nagiging makamandag ang kanyang ganti. Ang baliw na alakdan na iyon ay si Elena ngayon. Ngunit may ibang bagay na mas nakakuha ng pansin ni Kim Sang-bum, sina Chonma at Jong-hoon sa likuran. Ang anyo ni Chonma ay napaka-relax, kanina, hindi man lang siya nag-abalang umiwas sa atake. At ngayon, tinatapik pa niya ang balikat ni Jong-hoon para pakalmayan ito, na parang isang mapagmahal na ama sa kanyang maliit na anak na babae. Natatakot ka sa mga ganitong kaliit na bagay. Mga laro lang ito ng bata. Nagulat si Kim Sang-bum. Batay sa posisyon ni Chonma, dapat siya ang nakatanggap ng pinakamalakas na puwersa mula sa atake kanina. Ngunit mukha siyang ganap na walang anumang pinsala. Mukhang napansin din ito ni Elena. Ang kanyang target ay mabilis na lumipat mula kay So-doon patungo kay Chonma. At dahil nakita niyang nahihirapan sina So-doon at Jong-hoon kanina, hindi na rin balak ni Chonma na manood lang. Bata, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang panghalip na ito na tila hindi angkop ay malinaw na tumutukoy kay Elena. Ano ba talaga ang kailangan mo? Kung may gusto kang sabihin sa batang ito, referring to Jong-hoon, sabihin mo sa akin. Ang batang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon ngayon. Kaya sino mang gamulo sa kanya ay gumugulo rin sa akin. Si Chonma, na may anyong napakakapani-paniwala, ay humarang sa harap ni Jong-hoon. Mabilis na naghanap ng impormasyon si Kim Sang-bum tungkol sa kanya, ngunit ang nakuha niya ay pawang mga zero, hindi makumpirma ang pagkakakilanlan, walang data, walang kagamitan, walang internal energy system. Labis siyang nagulat, saan kaya nanggaling ang taong ito na napakalakas na hindi man lang umiwas sa atake ni Elena? Kung wala nang iba, umalis na kayo, sabi ni Chonma na may anyong inaantok, habang winawagayway ang kamay. Kakatapos niya lang magsalita nang ang kalawakan ay naliwanagan ng isang nakakasilaw na gintong liwanag. Sina So-doon, Kim Sang-bum, at Jong-hoon ay natakot ng husto.
Nang humupa ang gintong liwanag at bumalik ang kanilang paningin, doon lang nila nakita ng malinaw ang nangyari. Biglang sumugod si Elena gamit ang kanyang mahabang sibat, habang si Chonma naman ay ginamit ang kanyang kamay para salagin ito. Ang dulo ng sibat ay matulis, ang puwersa ng pagtusok ay malakas, ngunit hindi ito nakalikha ng kahit kaunting pinsala sa kanya. Ni hindi man lang pinagpawisan si Chonma o nagbago ang kanyang ekspresyon. Mas lalong nagulat si Kim Sang-bum. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nakarinig siya ng sinumang nakasalag sa atake ng 8-foot war demon na si Elena gamit lamang ang kamay. Bukod pa rito, ang taong ito ay walang internal energy system. Sa panig naman ni Chonma, may naramdaman din siyang kakaiba tungkol sa babaeng nagngangalang Elena. Ang paggamit niya ng sword light technique ng Kangshan sect gamit lamang ang isang tungkod ay isang bagay, ngunit ang paggamit ng Great Brahma Divine Art ng Shaolin para lumikha ng internal energy ay ibang usapan. Bukod pa rito, bata pa si Elena kung titingnan ang edad, ngunit ang kanyang internal energy ay lumampas na sa 3 siklo, 3 cycles, rounds. Ito ang nagpanghinala sa kanya kung nagkaroon ba si Elena ng isang makabuluhang engkwentro sa isang napakalaking personalidad. Sa kabilang panig, muling pinalakas ni Elena ang kanyang enerhiya, lumipat mula sa internal energy patungo sa Red Sun Divine Art ng Wudang sect. Si Kim Sang-bum sa isang tabi ay nagpipigil lamang ng hininga habang nagmamasid. Bagaman alam niyang hindi biro ang lakas ni Elena, hindi rin siya makapaniwala na ganito pala siya kalakas. Naramdaman ni Chonma na tila ginamit na ng kalaban ang buong lakas nito sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya maaaring magpatuloy sa paglalaro. Gayunpaman, nang maghahanda ng umatake si Elena, bigla niyang narinig ang tunog ng alarma mula sa singsing sa kanyang kanang daliri. Ang bagay na ito ay isinuot sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Noong mga panahong iyon, naghahanda si Elena na umalis ng bahay para maglibot at maghanap ng mga kalaban. Sinabi ng kanyang ina na wala pang 10 mandirigma sa mundong ito ang maaaring makasakit sa kanya. Gayunpaman, para matiyak ang kaligtasan ng anak, isinuot ng kanyang ina ang singsing na iyon kay Elena at nagbilin na kung mag-alarma ito, tumakbo agad sa anumang paraan, dahil iyon ang sandaling nakaharap niya ang isang kalaban na hindi niya kaya. At kung sadya niyang babaliwalain ang tunog ng alarma, ang naghihintay sa kanya ay si kamatayan. Ang tunog ng alarma ay nagpatindig ng mga balahibo ni Elena. Gayunpaman, hindi siya tumakbo. Bumalik ang mga nakakatakot na alaala noong bata pa siya. Maraming anak ang ina ni Elena, at ang kanyang mga kapatid ay pawang mga kapatid sa ina ngunit magkakaiba ang ama. Maging noong bata pa, hindi man lang maalala ng ina ni Elena ang kanyang pangalan. Ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya ang kanyang pamilya, gustong umalis mula pa noong bata, at nagnanais na patunayan ang sarili, tulad na lamang ngayon. Kahit na nag-alarma na ang singsing, patuloy pa ring nag-ipon ng internal energy si Elena, ang kanyang lakas ay lumampas na sa kanyang mga limitasyon. Nasaksihan ni Chonma ang buong pangyayaring ito at hindi maiwasang purihin siya sa isip. Tunay ngang isang pambihirang talento, transcendente na kamalayan. Sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang martial arts, ngunit ito ay sobra na. Kakatapos niya lang magsalita nang sumugod si Elena. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Raging Dragon Sword technique ng MA sect, pagkatapos ay ang Two-Wheel Sun Moon ng Kunlun sect, sinundan ng Piercing Sun Spear technique at Setting Sun Sword technique ng Kangshan sect. Ang lakas ni Elena ay lalong bumibilis, ang mga ultimate technique ng iba't ibang sekta ay ginagamit niya ng mas sari-sari. Ngunit si Chonma, mula simula hanggang dulo, ay umiiwas lamang at hindi gumaganti. Hanggang sa nawalan siya ng pasensya at nagpakawala ng isang ganting atake. Sa pagkakataong ito, nagawang iwasan ni Elena ang atake ni Chonma. Ang atake ni Chonma ay lumikha ng isang malaking pagyanig, ang lakas ay hindi naiiba sa isang atomic bomb. Ang tatlong natitira sa eksena, So Do-won, Robert, Sancha, ay natulala lamang sa pagkagulat.
At mas lalo silang nagulat nang makitang si Elena ay ligtas pa rin, at patuloy pang gumaganti. Sumugod siya mula sa itaas ng napakabilis. Ngunit sa mga mata ni Chonma, walang takot, kundi awa lamang. Dahil ang talento ni Elena ay tunay na kahanga-hanga, ngunit nakikita niyang lumampas na ito sa hangganan ng Dao, ang tamang landas. Ang kanyang paggising sa lakas, awakening, ay nagpakita ng mga sugat ng labis na pagnanasa. Ito ay hindi sinasadyang nagtulak kay Elena na isara ang sarili, sa kanyang sariling mundo, landas. Sa kamay ni Chonma, lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag. Noong una, ayaw niyang gumamit ng kamay, ngunit kung ang kalaban ay lumampas na ng ganito, wala siyang ibang pagpipilian kundi tapusin ito para pigilan siya, dahil nangako siyang poprotektahan si Jonghoan. Parehong napansin ni So Do-won at Kim Sang-bum na ginamit ni Chonma ang Heart Sword. Sabi ko tumigil ka na, sa nakakasilaw na liwanag ng Heart Sword, narinig lamang nilang sumigaw si Chonma ng ganoon, pagkatapos ay iwinasiwas ang espada. Isang hiwa. Ang malaking spaceship ay agad na nahati sa dalawa dahil sa ataking ito. Ang nakakakilabot na pagyanig ay nagpagulat maging sa tauhan ni Kim Sang-bum na nakatayo sa loob ng spaceship ng Greenwood na medyo malayo. Agad niyang nakita ang kanyang division commander na bumalik na gulag-ulanit ang anyo, malinaw na malubha ang pinsala. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Kim Sang-bum na magreklamo. Dahil kung nahuli siya ng teleport ng 0.1 segundo lamang, durog na sana siya. Ang spaceship ni Elena ay winasak ni Chonma. Maging siya, sina So Do-won, at Jonghoan ngayon ay nakatayo na lamang sa isang piraso ng debris na lumulutang sa kalawakan. Muntik ng pag-alitan ni So Do-won si Chonma, ngunit nang makita niya ang dugong dumadaloy mula sa gilid ng kanyang bibig, nilunok niya lahat ng kanyang reklamo. Nasugatan ka? Tanong niya. Nakaharap ako ng lakas na mas malakas pa kaysa sa inaasahan ko. Mabagal na sagot ni Chonma, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa nilalang sa harap. Tumingin si So Do-won sa direksyong tinitingnan niya. Nakita niya si Elena na lumulutang sa kalawakan sa gitna ng mga debris ng kanyang armor. Noong una, inakala niyang patay na ito, ngunit umiling si Chonma. Hindi pa siya patay, dahil may isang mas malakas na puwersa ang nagpoprotekta sa kanya.